Inshallah kung may hinihintay pa ba, wala na. Wala po, ikaw lang po sa hinihintay namin. Taib, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah, na mayang kapayapaan, pagpapala ay isang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kapamilya, mga kasamahan at mga tagasunod hanggang huling araw. Pagbati ng kapayapaan ay sa ating lahat. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una sa lahat, humihingi tayo ng kaumanhin sa mga sisters na naghintay, at saka medyo natagalan tayo dahil hinatid po natin yung ating misis. Isa sa mga obligasyon ko po ito, kaya pagpasensyahan niyo na po. So ang aking paksa, inshallah, ang ating paksa sa gabing ito ay pinamagatan na kamatayan, paano at bakit paghahandaan, bakit at paano paghahandaan. So sa topic natin inshallah taala ay babanggitin natin yung ilan sa mga katibayan mula sa Quran, sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukol sa kamatayan, at ano yung mga kaalaman na ibinahagi sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, at paano nga ba ito dapat paghandaan ng isang Muslim. At pagkatapos nito inshallah ta'ala ay babahagi rin natin yung pananaw ng Islam pagdating sa hukom ng Halloween, o yung araw ng mga patay na pinagdiriwang ng ating mga kababayang Kristiyano, at kung sino man yung nagdiriwang nito sa buong. So sisimulan po natin ito sa isang kwento. Ito ay binahagi sa amin ng aming chef nung kami ay nasa Madina, na isa sa mga milyonaryo na taga Sudanese, yung nakaipon siya ng maraming pera, at siya ay nag-decide na magstay sa Madina. Gugulin niya na lang yung mga nahuhuling araw niya sa Madina, kasi nga matanda na siya, at nafe-feel niya na malapit na yung kamatayan sa kanya. At sa mga hindi nakakaalam, kung kayo ay nasa Madina at kayo ay mga Muslim, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangako ng pamamagitan. Siya ay magmi-mediate, para siyang magmimistulang backer sa araw ng paghuhukom sa sino mang datnan ng kamatayan sa Madina, kung ikaw ay isang mananampalataya. Sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istata'a an yamuta bil Madina falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Sino man ang mayroong kakayanan na mamatay sa Madina, o datnan ng kamatayan sa Madina, ay piliin niya na siya ay mamatay dito, dahil ako ay mamamagitan sa kanya sa sino man na mamatay sa lugar na iyon. At ito ay hadith sahih, Sahih al-Albani, rawahu Ibn Hibban wa Tirmidhi wa Ibn Majah. So itong katulad nga nung kinikwento natin, itong lalaking ito na Sudanese na mayaman, na inipon niya yung lahat ng kanyang kayamanan, at ang plano niya ay mamatay sa Madina para maging alinsunod sa payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At walang kahit isang araw, kahit isang sala, sabi ng sheikh namin, na itong taong ito ay hindi niya na isagawa. Tuwing may ikama, andoon siya palagi nagsasala. At ang kanyang dahilan ay upang siya ay datnan ng kamatayan sa Madina, at makuha niya yung gantimpala na nilalaman nito. Subalit isang araw, meron siyang medical na needs, isang araw lang yon, na sinabihan siya ng kanyang mga kamag-anak na mayroong kang kailangang ipa-check up, at hindi available yung mga equipment dito sa Madina, so kailangan magtungo ka sa Jeddah. So how many years siya nagstay sa Madina? Hindi siya umalis ng Madina, doon siya nagsasalo sa Masjidun Nabawi, at pinayuhan siya ng pamilya niya. Sabi niya, wala namang mangyayari, magsala ka lang, magpunta ka lang doon sa hospital ng Jeddah para magpa-check up ka. So siya naman, syempre hindi naman niya alam, nagtungo siya sa Jeddah, at saka doon siya nang siya ay patungo sa Jeddah, habang siya ay nakasakay sa kanyang sasakyan, tumigil yung kanyang tibok ng puso. At dinatnan siya ng kamatayan. Namatay siya bilang isang Muslim,
Subalit hindi nagkatotoo yung kanyang plano, yung kanyang pinaghandaan. Ano yung pinaghahandaan niya? Na siya ay datnan ng kamatayan sa Madina. So ano ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin nito? Na ang kamatayan ay bagay na wala sa ating kontrol. Ang kamatayan ay bagay na hindi natin alam kung kailan darating, saan darating. Hindi natin yan kayang mapredict. At isa yan sa mga bagay na tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. At walang kahit isa ang nakakaalam kung ano yung kanyang aanihin, ano yung kanyang kikitain kinabukasan. At walang kahit isa ang nakakaalam kung saan siya dadatnan ng kamatayan. So iyan ay isang bagay na tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. At ito yung dahilan. Ito yung isa sa mga pinakadahilan kung bakit natin dapat paghandaan ang kamatayan. Again, ano yung dahilan bakit tayo dapat maghanda sa kamatayan? Dahil walang sinuman ang nakakaalam kung kailan at saan at paano darating sa atin ang kamatayan. Walang kahit isa. Anong dahilan kung bakit dapat nating paghandaan ng kamatayan? Dahil walang kahit isa sa atin ang nakakaalam kung kailan, paano at saan tayo dadatnan ng kamatayan.